Ang comment na ito ay galing po kay Ant. Masahin po natin. Ang ibig po bang sabihin ni Brother Owen, si Elias at si Juan po daw ay iisa? Ayaw ko pong isipin na ipinapangaral ni Brother Owen ay tungkol sa reinkarnasyon dahil hindi po katuruan sa ating mga Kristiyanong ang ganoong paniniwala. Okay, so salamat po sa inyong komento at bigyan po natin ito ng paglilinaw. At bago yon, nais ko po munang ipakilala ang ating channel, God's Word, Read Scriptures. Doon po sa bago na mapapadaan sa channel na ito, ay inaanyahan kitang mag-subscribe sa channel nito bilang suporta po sa ating channel. At ngayong araw na ito, magpatuloy po tayo sa paglilinaw ng inyo pong mga komento. Balikan po natin. Ang comment na ito ay galing po kay Ant na kung saan ay bigyan po natin ng paglilinaw itong kanyang komento na kung saan ay hindi po siya naniniwala sa inkarnasyon. Totoo naman po yun. Wala naman pong isinulat patungkol sa inkarnasyon na ganyang katuruan. Pero lininawin natin kasi para hindi kayo maguluhan at hindi magkaroon ng kaisipan patungkol sa bagay na yan. So, uunawain po natin yung mga bagay na nakasulat. Tulad nga po nito, medyo nalilito si Ant na kung saan sa kanyang pangunawa, dahil nga po si Elias at si Juan, talagang iisa po yun. Yan ay base sa nakasulat at mismo yung ating Panginoong Hesus ay nagsasabi. Wala naman tayong ituturo na manggagaling sa ating sarili. Kaya babasahin po natin yung ganung katuruan na kung saan si Elias ba at si Juan ay iisa. Kasi anong nangyari sa inyong kaisipan, para bang namatay si Elias at muling binuhay at doon pumasok sa katawan ni Juan Bautista. Kasi po ang kahulugan po ng reincarnation ay ito po, basahin natin. Dapat nating malaman na ang kahulugan po ng reincarnation ay ito. Ang paniniwala na ang espiritu ng patay na tao ay muling nabubuhay sa ibang katawan. Ngayon, dahil yan ang meaning ng reincarnation, so malayo po yung naganap at pangyayari kung babalikan natin sa kasulatan. Dahil si Elias po ay hindi nakaranas ng kamatayan para mabuhay na muli at para sumanib sa ibang katawan. So, hindi po ganan. At ngayon po, para mailinaw natin dito sa ating nagkokomento, so wala pong ganong katuruan. Wala naman po tayong itinuturong ganyan. Mula nung ako'y nagturo, hindi ko pa naituturo ang patungkol sa reinkarnasyon. Ngayon, dahil nag-comment po kayo para mag-research tayo, na ang kahulugan po ng reincarnation ay yung mga espiritong namatay na tao muling mabubuhay at yung espiritu na yon papasok sa ibang katawan. Hindi po ganun ang nangyari kay Elias. Ngayon, babalikan natin yung pangungusap na yon para makita natin na si Elias po ay hindi nakaranas ng kamatayan. Basahin natin. Dito sa Ikalawang Hari, chapter 2, verse 1, basahin natin. Nang oras na kukunin na ng Panginoon si Elias para dalhin sa langit sa pamamagitan ng isang ipo-ipo. So nakita po ninyo, hindi nakaranas ng kamatayan si Elias. Sa kapangyarihan ng Diyos, dinala si Elias sa pamamagitan ng ipo-ipo papuntang langit. So malinaw po, hindi po namatay si Elias. Bagamat ang kahulugan ng reincarnation ay patay at muling mabubuhay at papasok sa ibang katawan. Nakita po ninyo? Ngayon, para ilinaw natin na yung si Elias, siya na rin po yung si Juan Bautista. Kaya aalamin natin sa kasulatan. Ito po ang sinasabi dito sa mga sulat ni Mateo, chapter 17, verse 10. Basahin natin. Tinanong siya ng kanyang mga tagasunod, bakit sinasabi ng mga tagapagturo ng kautusan na kailangan daw munang dumating si Elias bago dumating ang Kristo? So malinaw po, dumating po si Elias na tinatawag na Juan Bautista. Iyan ang dapat yung malaman. Sapagkat ganito ang nasusulat para maintindihan pa natin sa mga bagay na nilalaman ng kasulatan. Kung magbabasa tayo sa
Sulat ni Marcos, chapter 1, verse 3, ang sabi dito, ang tinig ng isang sumisigaw sa ilang, ihanda ninyo ang daan ng Panginoon, tuwirin ninyo ang kanyang mga landas. Sino po yung nagsasalita diyan? Kung sinasabi natin dito sa pangungusap na ito, no, yung sinasabi ng kautusan na mauunang dumating si Elias. So ito pong sumisigaw sa ilang, siya po yung naghahanda ng tuwiran ng landas ng Panginoon. Ngayon, ituloy po natin sa verse 4 para makita natin na yung si Elias na yan ay si Juan Bautista. Na siya rin po na si Elias. Basahin natin sa verse 4. Dumating si Juan na tagapagbautismo sa ilang at ipinapangaral ang bautismo ng pagsisisi sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. So, ibig sabihin, yung si Juan Bautistang iyan din po yung si Elias na nauna sa ating Panginoong Hesukristo. So, malinaw po. So, yung reincarnation na sinasabi mo ay hindi po talaga natin yung itinuturo. Ngayon, kinuha natin yung kahulugan po ng reincarnation na kung saan yung taong namatay, mabubuhay na muli at yung kanyang espiritu lilipat doon sa katawan. Di ba? Ay hindi naman namatay si Elias. Kaya nga hindi natin makikita ang kapangyarihan ng Diyos kung hindi tayo susubaybay sa ginagawa ng Panginoon. Subaybayan natin. Paano natin susubaybayan? May magbasa tayo ng kasulatan. Katulad nga nito, nagtatanong kayo, binabasa natin sa kasulatan para mabaybay natin yung mga bagay na hindi po tayo lumalayo sa katuruan ni Kristo. Sapagkat sa sinasabi mo dito, no, kung babalikan natin, ang ibig po bang sabihin ni Brother Owen, si Elias at si Juan po ba daw ay iisa? So, iisa po yun. Hindi para magkaroon tayo ng kaisipan na nagkaroon ng reinkarnasyon mula kay Elias patungo kay Juan Bautista. Si Juan Bautista, siya na rin po yung si Elias. Ngayon po, unawain natin sa mga pananalita ng ating Panginoong Hesus para hindi kayo magduda. Hindi manggaling sa akin yung unawa. Kaya nga uunawain natin sa mga salita ni Kristo. Basahin natin. Mateo 17:11. Sumagot si Jesus, totoo iyan. Kailangan ngang dumating muna si Elias upang ihanda ang lahat ng bagay. So malinaw. Si Elias yung tinutukoy ng ating Panginoong Hesus na kung saan ay ihanda ang lahat ng bagay. Kaya nagbabautismo si Juan Bautista. Yun na pala yun, si Elias. Ituloy natin sa verse 12. Ngunit sinasabi ko sa inyo, dumating na si Elias. Yan, malinaw po. Mismo si Jesus ang nagsasabi nito. Ulitin ko po, no, para tumatak sa inyong puso't isipan na yung tinutukoy na Juan Bautista na magbabautismo, yan na nga po si Elias. Ulitin ko po. Ngunit sinasabi ko sa inyo, dumating na si Elias. Kaya lang, hindi siya nakilala ng mga tao at ginawa nila ang gusto nilang gawin sa kanya, ganyan din ang gagawin nila sa akin, sa anak ng tao. Pahihirapan din nila ako. So malinaw po, mismo galing sa bibig ng ating Panginoong Hesus. Na ang sabi ng ating Panginoong Hesus, ulitin ko po, ngunit sinasabi ko sa inyo, ito ang salita ng ating Panginoong Hesus, dumating na si Elias. O, di ba? Sinong Elias na yun na dumating? Kaya nga, si Juan Bautista. Kaya nga po, yung mga eskriba, yung pong nagpapatupad ng kautusan, ay hindi nila napagkakilala ang ating Panginoong Hesus, maging si Elias. Kaya sila nalilito. Hindi kilala ang ating Panginoong Kristo, hindi kilala si Elias, na siya pala yung dadating sa bagong tipan. Nakita po ninyo? Kaya nga kung di tayo susubaybay sa mga naganap at nangyayari, hindi tayo makakaunawa. Para yung teleserye. Katulad po ng mga episode, kung makaligtan ka ng isang episode, hindi mo napanood, hindi mo alam ang kabuuan na nagaganap. Di ba? So, kailangan natin, nalalaman natin yung mga programa ng Panginoon. Paano natin malalaman? Ay may magbasa.
Kailangan yun, magbasa tayo na magbasa. Ngayon, kung hindi maunawaan, narito naman yung channel para turuan tayo, ipaunawa sa atin sa pamamagitan ng kasulatan. Alam alam niyo po, hindi man ako kagalingan. Inuunawa ko lang din po. Katulad din niyo ako, normal na tao, nag-iisip, umuunawa. Kasi nga, ang sabi ng salita ng Diyos, mapalad ang bumabasa, nakikinig at tumutupad. So, yun lang ginagawa ko. Nagbabasa ako. Yung ibig sabihin nakikinig, inuunawa. Tapos, tutuparin. Nakita po ninyo? Tatlong bagay laang po ang pag-aaral ng kasulatan. Unang-una magbabasa ka, yung binasa mo uunawain mo, tsaka mo i-a-apply. Amen? Yun ang kagandahan ng nakakaunawa sa salita ng Diyos. Ano? Hindi para ako'y magmayabang dahil kaya din ninyo magpaliwanag kung bibigyan tayo ng ganitong paraan ng pag-aaral ng salita ng Diyos. Siyempre kailangan ng Diyos na may karunungan ka. Saan ba manggagaling ang karunungan? Ang sabi ng Panginoon, humingi tayo sa Kanya, hindi siya maramot. Ipagkakalob ito sa mga taong pagkakatiwalaan. Kaya nga lang yung iba, mag-ingat. Kasi baka pag nasobrahan kayo ay gamitin nyo sa masama, ay kayo rin ang mapapahamak. Amen? Sana kung kayo nakaunawa at nabigyan po kayo ng paglilinaw, please like and subscribe to our channel. Kaya kung mayroong mga tanong pa kayo na ililinaw natin, just comment down below sa ating YouTube channel. Salamat pong muli sa inyong panahon. Huwag kayong makakalimutan mag-like at mag-subscribe sa channel na ito. Muli nating ibalik sa Diyos ang kapurihan, kadakailaan at kapangyarihan sa Kanyang Ama at sa Kanyang bugtong na anak na si Jesucristo. Hanggang sa muli po ng ating pag-aaral. To God be the glory. Amen.